kapatid, sige po, uminom po muna kayo at magpunas po ng pawis bago po natin pasimulan ang ating pong banal na gawain. Kumusta po ang lahat? Buhay nga po ba ang Diyos? Amen. Sa umaga pong ito, ang pinagkaloob po ng Ama upang ating pong pagsalusaluhan na tema ay ang salita pong pagtitiwala. Amen. Ako po, ihahalin tulad ko lang po sa akin. Hindi ko na po sasakupin ang kalooban po ng iba. Ang sa akin na lang po naging karanasan kung paano pong nabuhay ang pagtitiwala sa aking puso. Ako po ay mula po sa dakong Mapaniki, alagad po sa katauhan po ng mahal na Apo Kunching, na pinagkalooban po ng atas na magkaroon po ng gampanin doon po sa aming lugar, na sa bilang tao po, iisipin ko na hindi ko kaya kasi po wala po akong kakayanan, wala akong karunungan, wala akong kamalayan. Amen? Iyan po ay isang damdamin po bilang pagkatao. Ngayon po, nahiya po ako sa Panginoon nung ako po'y nagnilay. Ang mahal na Apo po, nagtiwala po sa akin, tapos ako sa sarili ko, hindi ako nagtitiwala. Amen po ba? Nahiya po talaga ako, kaya ginawa ko po, binuhay ko po yung pagtitiwala sa puso ko. At sa kalooban po ng Ama, nalakipan ko naman po yun ng katapatan. Kaya po magpasa hanggang ngayon, nakakadako na po kami sa barangay po ng San Agustin, Candaba, Pampanga, Mandasig at Bambang sa kalooban po ng ating Panginoon. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Kanya at sa katauhan po ng mahal na Apo Kunching na magpasa hanggang ngayon po narito ako at nakatindig sa inyong harapan. Buhay po ba ang Diyos? At bago po natin pasimulan ang ating pong pagtawag ng magbabahagi ngayon, nais ko po munang magbigay po ng alay na awiti ng ating minamahal na kapatid sa kanya pong magandang tinig. May babahagi niya po sa atin sapagkat ito'y pinagtiwalaan ng Ama na mapunta po sa kanya ang biyayang ito. Nais ko pong tawagin ang ating minamahal na kapatid na Gloria. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po. Buhay ang Diyos. Okay. Alam niyo po, nung makita ko po, pagpasok ko po, tiningnan ko kung sino yung fasting ngayong araw na ito. Nakita ko po yung pong aking idol. Idol ko po siya sa kanyang kilos at pananalita. Kasi po, magkaiba po kami. Siya po ay sobrang yumi. Ako naman po'y walang kayumi-yumi. Po. Dahil ang aking pong aawitin ngayon, ay alam ko na paborito ng ating facilitator. Kaya re-requestin ko po ang ating facilitator na makipag-duet sa akin ngayong umagang ito. Surprise! Paborito niya to. Yung labas mo yung kopya mo. Asan? Kopya. Hindi ka naka-ready. Oo, pero may dala kang kopya. Okay, sige po. Hindi po siya nakahanda. Hindi po, pero may dala po siyang sarili niyang kopya. Pwede po makahiram ng... yun pala. Sorry kapatid na Mirna ha, meron na akong ibang ka-duet. Hello madam, good morning. Okay, kasi po nung nandun kami sa misyon sa San Agustin, lumapit po siya sa akin dahil talaga pong masyado ko pong idolong-idolo to. Itiban niyo po sa kanya si kapatid na Rowena, parehong-pareho po sila at alangan na alangan ako. Ako po yung facilitator, si kapatid na Mirna po yung pinakanta ko. Umextra din po ako, nag-duet po kami. Kaya ngayon, sorry kapatid na Mirna, sapagkat meron na akong bagong ka-duet. Paborito niya yung aawitin ko, kaya hiniram ko po panandalian. Sige po.
Hello po, pasensya na po, hindi ako marunong umawit ano po, pero gusto ko lang po yung awitin. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba, pagkat sa piling mo'y walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri sa bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Masakan ikaw ang iisipin, pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal naming Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat ikaw ang siyang gabay ng Lahat po tayo. damdamin. Tayo po lahat. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Digil ang papuri sa bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Isa pa po. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Hindi po nakahanda ang facilitator. Pero may dalang kopya. Marami pong salamat.
Muli po, binigyan na naman po ako ng pagtitiwala. Di po ba't buhay ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon po, upang magpalawak po ng ating tema ngayon sa oras na ito, nais ko pong tawagan ang ating minamahal na Mami Beth Chico upang ibahagi po kung paanong patuloy na nabubuhay ang pagtitiwala sa kanyang damdamin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos mula kay Mami Beth Chico. Thank you, Lord, sa pagtitiwala mo sa akin na mapalawak ang tema. Although marami naman akong mga kapatid na may kakayahan, subalit ang pagtitiwala ay binigay sa akin ng Ama. Tita Dory, 5 minutes na. Okay? 5 minutes. Ang pagtitiwala ay isang espesyal na kaloob ng Panginoon sa bawat anak niya na pinagtitiwalaan niya. Naniniwala po ba kayo na pinagtitiwalaan kayo ng Diyos? Amen po. Lahat po tayo, mayroon tayong gampanin na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Bilang nanay, meron tayong mga gampanin na ibinigay sa atin ng Panginoon sapagkat nagtitiwala siya na ating magagampanan. Bilang tatay, meron din pong gampaning ibinigay ang ating Panginoon sapagkat nagtitiwala siya na ating magagampanan. Bilang tagasunod ng Kapatirang Divine Mercy, meron kayong mga gampanin na ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon dahil alam niya na kayo ay may kakayahan upang gampanan o gampanin ang gampaning ibinigay sa inyo. Bilang mga pasyente, may kaparaanan ng Diyos kung bakit kayo nandito, kung bakit kayo ay inakay. Then later on, ipababatid sa inyo kung ano ang inyong gagampanin sapagkat kayo man ay pinagtiwalaan. Ako po, bilang isang alagad na nahirang 9 na taon na ang nakalilipas, batid ko po na sa pagtitiwala sa akin ng Ama, meron po siyang gampanin na ipinagkatiwala sa akin. Hindi ko po batid nang ako'y mga unang buwan na nandito na binendisyonan ako ng mahal na Apo Kunching at sinabi niya na isusulat mo ang aklat sa panahon ng Espiritu Santo. Kaya't ako po ay pinagtiwalaan niya na maisulat ang aklat sa panahon ng Espiritu Santo at nagpapasalamat ako sa Ama. Bagamat ako'y isang makasalanan din katulad ng marami sa atin, subalit ang pagtitiwala ay ibinigay niya. Tinanggap ko ang kanyang pag-aatas, pinagtiwalaan ko ang kanyang kapangyarihan, sa loob ng 3 buwan, nabuo ang aklat sa piling ng Espiritong Banal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At nung taong pong 2006, nagkaroon po ng rekoleksyon ng mga alagad. 2006 po yun, kaya marahil karamihan sa mga kapatid kong alagad na nandito ngayon ay hindi pa nahihirang nung panahon na yon. Sino po ba dito ang nahirang na nung 2006? Pakitaas nga po ang kamay para magkaroon lang po ako ng idea. Nahirang sila nung 2006. Naging alagad na sila nung 2006. Ibig sabihin, noong panahon na ang Apo Kunching ay kinalugdan, 2000 ano ba yon? 2001. Ibig sabihin, from year 2001 to 2006, sino na po yung mga alagad? Pakitaas po ang kamay. Kakaunti pa, ano? Ibig sabihin, yung iba, nahirang mula 2007 to the present. Noong 2006 po, nagkaroon po ng rekoleksyon ng mga alagad na nahirang nung panahon na yon sa Bustos, Bulacan. At doon po sa rekoleksyon na yon, nabuo po kung ano po yung vision nung samahan na to, Kapatirang Divine Mercy. Ang ibig sabihin po ng vision, ano po yung pangarapin ng Kapatirang Divine Mercy bilang isang samahan? Ano po ang pinapangarap? Yung bang makaakay pa ng maraming tao patungo sa kabanalan? Yung bang ang liwanag ng bahagi ng banal na Espiritu ay maisabuhay? Nabuo po kung ano yung vision nung samahan na to. At kaakibat po ng vision ay yung mission. Ano po yung dapat gawin
ng bawat kasapi ng Kapatirang Divine Mercy upang maisakatuparan o ma-achieve yung vision ng samahan. Nabuo po ito noong 2006 at kaalintabay po ng pagkakabuo ng vision mission ng samahan, ang CP po nito ay na kay kapatid na Ana. Na itatago po niya ang CP, kung ano ba yung vision at saka ang mission ng Kapatirang Divine Mercy. At kaakibat po nito, nabuo po yung lahat ng mga patakaran. Nakalagay po doon. Kung napapansin nyo po, pagpasok pa lang ng dambana, nakalagay na po yung mga simpleng patakaran na dapat sundin ng bawat kasapi ng Kapatirang Divine Mercy. Bakit po may patakaran o tinatawag na rules and regulations? Alam ko po iyan ay pantao. Subalit sa samahang pantao, marapat pong magkaroon ng patakaran upang maging, upang maging maayos ang takbo ng bawat gawain dito sa ating samahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, sa recollection po na to, nagtalaga po ng mga tao na siyang pinagtiwalaan ng Ama upang higit na maging maayos ang gawain. Natatandaan ko po, si Tita Marisa, tinalaga bilang Mother of the House. Si Tita Josie Tulpo, tinalaga bilang sa sekretariat, tagatala, taga-record, mga dokumento ng kaganapan na nagaganap dito sa ating gawain. At ako po naman ay natalaga bilang sa paghubog o formation. So ang paghubog po, dito po napapaloob kung ano ba ang dapat na taglaying ugali ng isang kasapi ng Kapatirang Divine Mercy. Yun po yung naging gampaning pinagkatiwala sa akin ng Panginoon na hindi ko lubos na nagampanan. Inaamin ko po, hindi ko po lubos na nagampanan ang gampaning ito bilang isang tagahubog kasi medyo mahirap eh. Bakit po? Pag naitama kita doon sa hindi tamang gawi o salita, baka magdamdam ka sa akin. Baka sabihin mo, sino kang magtatama sa akin? Kaya ako po, aminin ko po sa inyo, nagkaroon po ako ng fear. Sapagkat yun po talaga yung pinagaganap sa akin. So ako po yung nawala ng pagtitiwala sa aking sarili. Pinagtiwalaan ako ng Ama, pero ako naman naging kulang sa pagtitiwala dahil nagkaroon nga po ako ng takot. Kaya may mga pagkakataon na talagang hindi ko na maiwasan na kung talagang nakikita na dapat na itumpak, ay dapat talagang itumpak sapagkat gumaganap lang ako kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung may mga pagkakataon na ipapahayag ko na kapag tayo nasa loob ng dambana, dapat tahimik na tayo, na dapat ang isip natin ay nakapokus sa Panginoon, yan po ay parte lamang ng gampaning ibinigay sa akin ng Panginoon, kaya huwag po kayong magdaramdam. Amen? Halimbawa po, sinabi ko, atas ng Panginoon na pinagkatiwala sa akin, na pag tayo nasa loob ng dambana, kailangan yung ganap na katahimikan. Kaya kung medyo maingay, meron po tayo ditong signage, katahimikan lang po, kung minsan po na itataas ko. Sapagkat ipinararamdam sa akin ng Panginoon at iyon ay isang pagganap lamang sa katungkulan na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung minsan na itatama, wag po kayong magdaramdam. Sapagkat ako'y gumaganap lamang sa pag-aatas na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Magiging masaya kaya ako kung hindi ako makagaganap? Definitely hindi. Bakit? Failure sa akin ng Panginoon. Na ikaw, anak ko, inakay kita sa dambana sa iyong kaabalahanan sa paghahanap buhay. Inakay kita sa dambana sapagkat ako'y may ipagaganap sa iyo. Ngayon na pinagkatiwala ko sa iyo ang aking pag-aatas, ano't ayaw mong gampanan? Ala ka bang tiwala sa akin, samantalang ako'y nagtitiwala sa iyo? Kaya mga kapatid, 5 minutes na, yun lang po ang masasabi ko. Ano man po ang pinagaganap sa atin ng Panginoon, magtiwala po tayo na anumang gampanin ay mula sa Kanya
at pagtiwalaan din natin yung ating sarili na sa pagtitiwalang ibinigay niya, magagampanan natin ano man ang atas na ibinigay. 5 minutes na raw, magandang umaga at maraming salamat. Marami pong salamat, Mami Beth. Napakaganda po ng kanyang ibinahagi. Tama po mga minamahal na kapatid. Kapag po lingkod po ng Panginoon, katulad po ng tinura ng mahal nating kapatid na Mami Beth, may kanya-kanya pong pinagkakalupong gampanin ng ating Panginoon. At sa bawat gampanin po na yan, kaya po ibinigay at inata sa Kanya dahil po nagtitiwala ang Diyos sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya lahat po kami bilang magkakapatid na alagad, buong-buo po yung tiwala namin kay Mami Beth. Amen? Tama po, sapagkat sabi nga po, kapag hindi ka nagtiwala sa kapwa mo, lalo mong hindi mapagtitiwalaan ang sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po, ang susunod kong tatawagin ay ang ating kapatid na Ephros. Papaano kaya naging buhay ang pagtitiwala sa kanyang pagkatao? Sa ganang kahit po na malayo siya, patuloy po siyang nagdudumali na makatupad at makarating po sa dakong ito dahil nga po sa pagtitiwalang nasa puso niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Ephros. Isang mapagpalang umaga po sa umagang ito. Totoo po, tinuro ng facilitator na ano nga ba pa tayo pinagtiwalaan ng Ama. Totoo po sa dating buhay ko, wala po yung pagtitiwala. Subalit nung napunta ako dito, kung paano ako pinagtiwalaan ng Ama, nabigyan at isa ako sa napili niya bilang isang lingkod. Handon po yung aking nagsusumikap, nagsusumakit na sa bawat araw, makaganap at makatupad. Nasa pagtitiwala sa akin ng Ama, na ako isang bilang tao lang, handun yung pagtitiwala niya sa akin na ako isang maliit lang. Pinagtiwalaan niya ako para akiatasan niya na maglingkod sa kanyang ubasan. Sino nga ba ako na hindi tumupad sa atas ng Ama? Patuloy nga po akong nagsusumikap, nagsusumakit na makatupad. At hindi po basta-basta ano ang pinagkaloob niya sa amin kung hindi talagang buong puso kang susuko sa Ama na para makatupad ka sa atas na ibinigay niya sa iyo. Marami po ang mga dapat naming isinuko sa aming mga sarili. Unang-una ang aming mga pag-uugali na hindi marapat. Para po kami ay sa pagtitiwala ng Ama sa amin, ay ganap kami makasunod. Ano nga ba yung mga sinuko namin sa aming buhay? Marami po. Unang-una ako isang lingkod na maliliit pa ang aking mga anak. Handun niya po yung aking pagsusumikap na makasunod at makatupad sa atas ng Ama sa akin. Na kung paano nga yung pagtitiwala ng Ama na inatas sa akin ay aking matupad. Na hindi basta-basta po talagang kayang talikuran kung magbibilang tao ka. Na ang mga anak may iiwanan mo sa iyong tahanan, na handong pa dapat ang gabay at patnubay ng isang magulang. Subalit sa pagtitiwala nga po namin sa Ama, na hindi niya pababayaan na sa tuwina ang aming mga tinalikuran ay siya ang gagabay at papatnubay. Na sa tuwina nga po, sa kabila ng kahirapan sa buhay, tanging alang-ama lang po ang nakakabatid ng lahat. Na kung paano nga po sa bawat araw na nagsusumikap at nagdudumali kami na makaganap at makatupad. Na sa kabila ng sa malayo nga pong lugar namin, batid po ng Ama kung magkano po ang aming kailangang perang irlaan sa aming sarili. Subalit buhay nga po ang Diyos, hindi niya kami pinababayaan sa tuwina. Handun po yung paggabay at patnubay niya lagi sa amin, na kami nakakaganap at nakakatalima, na ayon sa kanyang kalooban, binibigyan niya po kami ng anghel na para kami makadadal dito. At sa kabila nga po ng wala ka sa buhay, maliliit pa ang mga anak mo, handun niya po yung talagang nagsusumikap ka nga po na makaganap at makatupad ng tuluyan. At sa pagtitiwala nga po na aming nakamtan ito, sa gabay at patnubay ng Ama,
kung walang tao na pinagtiwalaan, na inatasan ng ganitong gawain, wala po kami dito sa harap nyo at wala po tayong lahat dito. Kaya po papurit pasasalamat ang lagi kong inaalay sa Ama. Hindi man po ako laging nagbabahagi dito sa harapan. Subalit handol sa tuwina ang pagsusumakit ko na papurihan at pasalamatan ng Ama na sa bawat araw na nag-aalay ang ating mahal na Apo Conching sa atin. Kung paano nga po ibinigay ang pagtitiwala ng Ama sa Kanya, ganun po sumikap, nagsusumakit po kami na masunod po namin ang lahat na pinagkatiwala ng Ama sa mahal na Apo Conching, na kung paano nga po ang Apo Conching na sa tuwina, ang binibigay na sa atin ay talagang puspos na po ng talagang pagpapala at pagmamahal ang ibinibigay sa atin. Subalit hindi pa po yun ang nagaganap sa tao. Hindi pa po nagaganap na buong pagtitiwala na ibigay natin, igalang natin, irespeto natin ang taong kinalugdan. At kung wala po ang Apo Conching na nagtiwala, siguro po ako isa akong nasa putikan sa aking mga pag-uugaling hindi marapat. Ganon kabuti ang Ama sa dating buhay ko na punong-puno ng tapang sa aking pag-ugali. Handon ang pinagtiwalaan ako ng Ama na para hanguin niya ako sa mga marumi kong ugali na hindi kaaya-aya sa Ama. Ganon kabuti ang Ama. Kaya tayo ng mga kapatid, sa bawat araw na naririto, patuloy po natin damhin ang Ama. Patuloy nating igalang at irespeto sa katauhan ng mahal Apo Conching, na para po yung pagtitiwala ng Ama hindi masayang sa atin, na para po sa bawat araw maging kaaya-aya at maging kalugod-lugod tayo sa Ama sa tuwina. Kaya po Ama, ibinabalik ko sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat segundo ng buhay natin. Ikaw na po, Ama, ang nakakabatid ng lahat. Kaya po, Ama, ang lahat ng titindig dito, katotohanan na ikaw nga po ang nag-aalay ng mga salita. Kaya po ang lahat ng ito ay binabalik ko sa Ama ang papurit pasasalamat. Salamat. Marami pong salamat, kapatid. Paalala lamang po, bukas po, maaga ang misyon, maaga po ang gawain, paumpisahan ng gawain dahil po may misyon ang mahal na Apo Conching. 12:00 po ng tanghali ang umpisa ng gawain. Yun lang po, maraming salamat. Nais ko naman pong tawagin ngayon ang ating mahal na kapatid na Joanne, kung papaano pong naisasabuhay niya ang pagtitiwalang pinagkaloob sa kanya ng Ama, at siya rin po kung papaano yung ibinabalik ang pagtitiwalang walang hanggan sa ating dakilang Diyos Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Joanne. Magandang umaga po sa inyong lahat sa pangungupong ito. Napaka-sorpresa po na Ama. Subalit kadarating ko lang po. Pagtitiwala, paano nga po ba ang pagtitiwala ay isinasabuhay? Sa dati ko pong buhay, nung napunta po ako sa banal na lugar na ito, hindi ko po alam na ako ay mahihirang sa lugar na ito sapagkat hindi pa po lubos ang pagtitiwala ko sa Ama. Hindi ko po alam kung paano ko po ibibigay yung lubos na pagtitiwala, subalit nang binago niya ako, doon ko po naramdaman na ang Diyos ay buhay sa banal na lugar na ito. Paano ko po ba masasabing lubos ang pagtitiwala? Sa dati ko pong buhay, hindi ko po alam kung paano mawala yung mga sama ng loob, galit, poot, higit sa lahat yung pagsiselos. Subalit nung nakarating po ako sa lugar na ito, nang narinig ko po ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo,
doon ko po na liwanagan, doon ko po na napatunayan na kung pagtitiwalaan natin at isasabuhay ang banal na salita ng banal na espiritu sa katao ng mahal na Apo, doon po ganap nating may sasabuhay ang kanyang banal na salita. Pinagtiwalaan ko po ang mga sinasabi at sinasabuhay ko po sa araw-araw. Doon po napatunayan ko na ang Diyos ay buhay, nakikilos sa ating buhay sa araw-araw. May ibabahagi ko po yung isang kaganapan nung dumating po ang pagsubok sa aking buhay na karamdaman sa katawan. Nung pong dumating po yung nanilaw po yung mata ko, hindi ko po alam kung bakit. Marami po nakapansin na nanilaw yung mata ko. Tapos sumakit po yung tiyan ko ng masakit na masakit. Dinulog ko po sa mahal na Apo. Mahal na Apo, sabi po nila madilaw po yung mata ko. Sabi po ng mahal na Apo, sige anak, bukas magpa-ultrasound ka para malaman mo kung ano yan. Subalit nung gabi po, dahil po hapon na nangyari yung gawain, hindi po ako nakapagpa-ultrasound, bukas na lang po na umaga. Nung gabi po na yon, sumumpong po yung sakit na yung tiyan ko na napakasakit. Hindi ko po alam na kung ano yon, kung saan nanggagaling yung sakit, kahit po anong gawin kong higa, tagilid, kahit na po nakatayo ng ganito, masakit pa rin po. So bali, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Nag-text na po ako sa mahal na Apo na mahal na Apo, talaga pong napakasakit. So balit ang tinuran po ng banal na espiritu, anak, magtiwala ka lang, pagsubok lang yan, makakayanan mo yan, mahuhulagpasan mo yan. Yung po, pinanaligan ko po yung sinabi ng banal na espiritu na magtiwala. Pinagtiwalaan ko po na hindi ako maaano, na sa gabay at patnubay po ng Diyos na buhay, mahuhulagpasan ko po ang lahat ng yon. Yung po, kung ano pong sinabi ng banal na espiritu, yun lang po ang ginawa ko. Kung ano po yung hinatol niya na dahon-dahon, yun lang po ay inunom ko sa patnubay at gabay po ng Ama, nahulagpasan ko po yun. At sa pagtitiwala ko po na ang sabi niya na manalig ka anak, ang lahat ng yan ay wala. Yun nga po, sa pagtitiwala ko nung nagpa-ultrasound po ako, pinagtiwalaan ko po yung sinabi ng banal na espiritu na wala iyon. Yun nga po, sa patnubay at gabay nga po ng Ama, ang lahat po ay naging normal naman. Ang labas po, ang resulta po ng ultrasound ay normal naman po lahat. Yun po, dahil nga kung magtitiwala nga po tayo ng lubos at may katotohanan sa Diyos na buhay, mapapatotohanan po natin sa buhay natin na siya ay isang tunay at buhay na gumikilos at gumagabay sa ating buhay sa araw-araw. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tunay nga pong buhay ang Diyos sa iyong katauhan. At ngayon po kayo'y naririto sapagkat dahil sa buo niyong pagtitiwala sa ating dakilang Panginoon, mapalad po kayo na pinagtiwalaan niyo po na ibibigay po ng Amang kagalingan sa inyo. Marami pong salamat. At ngayon po, ang nais ko naman pong tawagin sa araw na ito ay ang ating kapatid na J.R. Cao para po makapagbigay po ng kaganapan kung paano patuloy na pinagtitiwalaan niya ang ating Diyos na buhay sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Palakpakan po natin siya. Salamat pong muli, Panginoon. Muli po, isang magandang umaga sa ating lahat sa araw na ito sa kaloob niyang tema na pagtitiwala, na napakagandang tema sapagkat yun po ang kailangan ng bawat isa na sa atin. Una po para sa akin, yung pagtitiwalang ibinigay ng Panginoon na lagi kong sinasabi magpahanggang ngayon, tunay na marapat po palang pangalagaan. Ako bilang isang alagad na pinili niya taong 2005, nandun ang Espiritu nakagabay. Sapagkat ibabahagi ko po sa inyo na kailangan po pala nadagdagan natin ang banal na Espiritu sa ating katauhan. Lagi nating hingin. Sapagkat kapag laging bawas at lagi tayong pagkatao, masasayang lang po ang tiwala ng Panginoon sa atin. Opo, yung pong katotohanan na ibinabahagi niya
Sapagkat bakit ka naririto? Bakit mo tinanggap ang Espiritu? Sapagkat pinili ka niya, hindi ikaw ang pumili. Yun po ang katotohanan. Yun po binabahagi ng Panginoon. Napakapalad mo, pinili ka niya. Ako po, sa sarili ko, bilang akong mapalad. Sapagkat bilang isang lalaki, na sabi nila mahirap daw tawagin sa ganitong kabanalan. Aminado po ako yun, totoo po yun. Subalit, ang nagbigay ay ang Diyos na kailanman kung tatanggapin mo at pagtitiwalaan, hindi mo pwedeng tanggihan sapagkat minsan lang siya daraan sa buhay ng tao. Yan po ang katotohanan. Kaya yung pong bagay na pagdaan niya, lubusin na po natin, gawin na po natin totoo yung sarili natin. Na kung paano nga po ba ang Diyos na hindi natin nakikita, binibigyan tayo ng pagkakataon. Isa rin pong tanong sa sarili ko yun, mga kapatid. Paano ko pa ipapaliwanag sa inyo na maniwala kayo? Ito ang Diyos. Subalit hindi naman natin nakikita. Subalit alam nyo po, ito po isang katotohanan ng kaganapan na kapag ngayong panahon ng Espiritu, na kapag ibinigay sa iyo at ipinadama sa iyo, masasabi mo, higit pa sa nakita mo ang Diyos. Bakit ko po nasabi yun? Sapagkat sa katotohanan ng tumanggap sa Panginoon, marami kang babaguhin. Marami siyang babaguhin sa buhay mo. Sapagkat ikaw, tinawag kang alagad bilang alagad, dapat isa kang halimbawa sa mga kapatid mong tagasunod o mga pasyente. Na sabi nga, hindi ka man paniwalaan, nandiyan naman ang Diyos, nakikita naman yung ginagawa mo. Nakikita kung paano ka gumaganap. Huwag mong alintanahin yung kapwa mo na hindi ka tinatanggap. Bali wala po sa Panginoon yon. Ang mahalaga po, tinatanggap ka ng Panginoon. Sapagkat nasubukan ko po sa buhay ko, lagi pong sinasabi ng Banal na Espiritu na ganyan nga talaga ang buhay ng tao sa lupa. Kapag ka ako ang nagbigay, hindi matanggap ng tao. Sapagkat alam niyo po, nung panahong 2006 or 2007, laging sinasabi ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Matagal na po, 2007, mensahe niya. Paano kang matututo kung yung kapatid mong binahaglinan mo, hindi mo matanggap? Nakatatak po hanggang ngayon sa isipan ko yun. Sadyang ganyan po ang tao na hindi pa tumatanggap sa Banal na Espiritu sa Panginoon. Opo, totoo po sapagkat ang pagtanggap po sa Banal na Espiritu, talagang masasabi ko na habang buhay na kailangan nasa iyo na lagi mong hingin sapagkat ako bilang tao kung hindi ko hinihingi, alam niyo po, talagang hindi mananahan sa akin, subalit napakabuti po sana ng Panginoon. Sapagkat kung ano po yung nakikita niyong ugali ko, yun na po ako, yun na po yung ugali ko na talagang masasabi ko na nakikita at kilala ng Panginoon na hindi ako taong matawag dito yung pong subalit nakikita ko po at ipinakikita ng Panginoon yung karunungang idinadagdag niya na kung paano ipinasilay sa dakong ito, mga kapatid. Bakit nyo nararamdaman ng Espiritu? Sapagkat bawat isa po sa atin nakikinig. Yan po ang gusto ng Panginoon. Doon sa pakikinig mo at pagtanggap mo, ang makikinabang daw, ikaw na tumanggap. Kaya napakabuti po ng Panginoon sapagkat sa oras pong ito, lagi nating damhin, lagi natin tanggapin ng Panginoon. Napakahalaga po nung pagtitiwala ang ibinigay sa atin ng Panginoon. At yun po ang masasabi ko po at nandyan ang Ama. Bagamat ako po bilang alagad niya, alam ko po, napakarami ko pang pagkukulang na batid ng Panginoon. Subalit batid niya kung paano nga rin ako nagsusumakit at kung paano ako tumatayo sa ngalan niya. Sapagkat ang lahat po ay ibinibigay lamang po ng Panginoon. Hindi po talaga kaya ng tao ang ipahayag ang kabanalan kung di sa babahagi na ng Espiritong Banal. Na sa tuwin na sinasabi ng ating mahal na Apo. Kaya po tayong lahat, yung pong karamdaman natin, ialay natin sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Kung sinabi ng doktor, ng tao, na instrumento rin niya, na ikaw ay ganun ka na lang, hindi po, sapagkat ako pinagnilayan ko
na ang magbibigay ng buhay at magtatakda ng buhay ang Diyos Ama na nagbigay sa ating lahat. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Marami pong salamat, mahal na kapatid. Gusto ko lamang pong susugan yung kanya pong binahagi tungkol po doon sa mga tao na hindi po nagtitiwala. Bilang kami po, naramdaman ko po bilang isang alagad na talaga pong kuminsan sa pananaw po ng tao, susuriin po kami sa panlabas na kaunyoan at di po pagtitiwalaan na kami po'y ginagamit po ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Mahirap, masakit po, pero dahil nga po, nadama namin ang pagtitiwala ng Diyos sa aming pagkatao, sumisigi pa rin po kami. Amen? Kaya po, mga minamahal na kapatid, gayon din naman po na nais ko lamang po na ibahagi na kapag po ang aming mga kapatid na alagad na pinagtitiwalaan ng ating Panginoon, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, yung mga nagbebendisyon po, paniwalaan niyo po at pagtiwalaan ang mga mensaheng binabahagi po nila sa inyo, sapagkat ito po hindi saganang kanila, kung hindi saganang kaloob po ng Panginoon na maipagkaloob po sa inyo. Amen? Kaya po, napakasarap po kung tatanggapin yung buong buo sa puso ninyo ang binibigay na mga mensahe sa katauhan ng ating mga minamahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? At nais ko po munang maawitan po tayo, maalayan po tayo ng isang awitin ng ating minamahal na kapatid na ito upang pong maipadama niya rin po kung paano pinagtitiwalaan din po siya ng Panginoon sa kanyang katauhan. Tinatawagan ko po ang ating Nanay Mirna para po makapagbigay po ng magandang awitin sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Halos nagdudumali at hindi ko na mahintay matapos ang mahal kong kapatid sa kanyang pangungusap. Salamat po, Ama, sa iyong pagtitiwala na sa bawat araw, simula ng loobin mong ako ay isilang sa mundo, pinagkatiwalaan mo na ako magpahanggang ngayon. Kaya ang samot dalangin ko sa iyo, Ama, kung paano ipinunla mo sa puso ko ang pagtitiwala, samot dalangin ko, patuloy akong makatahak ng paglilingkod sa iyo at sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Ang pagtitiwala ay ganap manahan ng buong katapatan sa puso ko at buong kong katauhan. Kaya't sa karampot kong alay, Ama, patuloy mong ipagkaloob ang pagtitiwala mo, naway malugod ang iyong espiritu. Amen. Walk with faith po. Pito po yata yun, mahal na kapatid. Muli po, mga minamahal ko, namnamin niyo po ang nilalaman ng awiting ito. Bagamat di na po ako nagbahagi, marami pong nag-uumalpas ang kagalakan sa puso upang maging bahagi ng gawain at isa po ako doon. Salamat po sa Ama. Nawa ang pagtitiwala mo ito sa akin ay patuloy kong maibalik sa kaparaanan ng pagtitiwala ko rin sa iyo ng buong katapatan. Sige na po, mahal na kapatid. Makatahak ako ng buong pagtitiwala sa iyo. Walang alinlangan. Lahat-lahat ay pagkatiwala ko sa iyo. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For with faith in your heart, our God is yours to hold. You never will grieve if in Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seems to disappear from here, that's the time to fight on, and soon they'll all come true. He'll lighten your load as you travel light long. So walk with faith in your heart. When
troubles, just reach out for his hand. Keep by his side, your constant eye, and quick to understand. You will find happiness, and you'll let them be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So long with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for his hand. Keep by his side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for his hand. Keep by his side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness, and you let him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Thank you, Lord. Salamat po. Napakaganda po ng kanyang awitin. Ano po? Palakpakan po natin muli siya. Salamat po. Nawa po ninamnam niyo po ang kanyang awitin na napakaganda. Ngayon naman po, nais ko na pong tawagin ang ating minamahal na Mami Marisa para po higit pa pong mapalawig, mapalawak ang pagtitiwalang ibinigay pong tema upang mabahaginan po tayo ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Purihin, dakilan ng ating Panginoon. Mabilisan na lang po, ano? Alam ko po, andyan na ating mahal na Apo. Nakakaaliw lang yung tema ng aking mahal na kapatid. Vice versa po, ano po? Pagtitiwala ng Diyos sa'yo at pagtitiwala mo sa Kanya. Simple lang po, nang marinig ko po ang bahagi ng mga kapatid ko, kagaya ko rin po, napaka-ordinaryo lang yung atas sa akin. Sobrang napaka-ordinaryo lang. Subalit, sabi nga, sa napakasimple at ordinaryong pag-aata sa isang mother of the house, bakit gano'n na lang siya nagpupuyos? Buhay po ba ang Diyos? May po ba yun? Alam niyo po, aakyat po ako dito. Simple lang po, habang nakikinig po ako sa bahagi ng mga kapatid ko, kay Mami Beth, noong 2006, naalala ko po, nag-retreat po kami noon, inaihayag po yung mga dapat ihayag at ibinigay po yung mga alituntunin na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa ating mahal na Apo Kunching. Pagtitiwala ng Diyos sa'yo, alam niyo po, nagkaroon ako ng pagninilay sa simple lang na pag-upo ko. Siguro maaari itong himayin ng sino man.
Magpagtakhan mo, bakit yan lang ang atas sa'yo? Pagtakhan mo, bakit ganun lang kaliit ang binigay sa'yo ng Panginoon? Ganun lang kasimple. Sapagkat kung hindi mo pagninilayan yung ganung kaukulang katanungan, hindi ka magsusumakit, madagdagan pa yun. Pwede po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kagaya po ng atas kay Mami Beth. Siya po ay formator, tagahubog sa amin bilang mga alagad. Ang atas la sa akin po ay para lingapin po sila sa pamagitan ng pag-apuha sa pagkain. At yun lang ang alam ko, pagkain. Amen? Yun lang po yung tinanguan ko po sa ating Panginoon. Subalit alam niyo po ba, mula nang ako ay naatasan ng ating Panginoon sa pag-apuhap ng kanilang pagkain, hindi po ako sanay magluto ng maramihan eh. At ang tanong ko, nung time na yon na inatasan ako, bakit ako? Hanggang ngayon, minsan may dating na, bakit ako, Ama? Alam niyo po, talaga po sigurong natarok ng Ama na hindi siya mabibigo sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po ay isang napakalaking pagninilay sa bawat isa. Na sa oras ng pagtitiwala, bigyan natin ng respeto yung mga pinagtiwalaan. Amen? Hindi natin maaaring, halimbawa po, ihahalimbawa ko lang po ang isang Apo Kunching. Ipagpatawad niyo po, mahal na Apo. Gusto ko po kayo ihalimbawa sapagkat isa po akong saksi. Siya po, nung ako ay maging alagad, kunti na lang po ito para po magkaroon ng kaukulan kung paano yung pagtitiwala ng Diyos. Ang pagtitiwala ng Diyos ay hindi kagaya ng pagtitiwala ng tao. Ang pagtitiwala ng tao, pwede mong agawin yan in terms lang na pwede mo siyang bigyan ng ganito, bigyan mo ng regalo, magpalakas ka ng ganito, pwede. Sa Diyos hindi. Kapag ibinaba ng Diyos ang pagtitiwala sa'yo, ikaw mismo may katawan, ang mag-iingat nun para mawala sa'yo. Hindi mawala yung tiwala ng Diyos sa'yo. Amen po ba yun? Isasampul ko po ang ating mahal na Apo. Ang ating mahal na Apo Kunching ay, siguro naman po hindi kalabisan sa inyo, nang ako'y natungtong sa dakong ito, nasilayan ko na po kung paano siyang tumupad, gumanap, at tumira ako ng 2 taon sa dakong ito. Yun po yung pagtitiwala ng Diyos na nasilayan ko po sa dakong ito. Kaya ito po, nasa gitna po ninyo, nagbabahagi. Igalang po natin yung pagtitiwala ng Diyos sa bawat isa. Kumbaga po sa salitang tao, walang basagan ng trip. Huwag nating ikumpara, sapagkat kapag ang pagtitiwala ng Diyos at pagtitiwala ng Diyos sa isang kapwa mo ay pinagkumpara mo, hindi na espiritu ang sumasayo. Buhay po ba ang Diyos? Opo! Sapagkat sa isang nagtitiwala, hindi mo pwede ipagkumpara yan. Maging isang mother of the house, kung ano lang po yung kaya ni kapatid na Marisa o kaya ng mga kapatid ko, hindi ko maaari sakupin yung kaya ni Mami Beth, sapagkat hindi po yung pinagkatiwala sa akin ng Diyos. At hindi ko rin maaari sakupin yung kaya ng ating mahal na Apo Kunching, sapagkat hindi po yun ipinagkatiwala niya sa akin. Sa madaling salita, ang pagtitiwala ng Diyos na ginamit ang ating mahal na Apo Kunching upang atasan isang kapatid na Marisa, kahit po ikumpara niyo po akong kani-kanino, okay lang po sa akin. Simple lang naman po ang atas sa akin. Magluluto, lilingapin ng mga alagad, simple lang, napakasimple lang. Subalit, ang tanong ko nga po sa simpleng atas na ito, bakit sa akin binigay ng Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, naroon naman po yung mimithi ko na ibinigay niya sa akin yung atas na yon, pagtitiwala niya sa akin at sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ay siya po yung inagawad ng kaukulang atas sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Alam niyo po, habang lumalalim, hindi pala ganun kasimple. Amen? Sapagkat hindi nga pala ako ang gumagawa. Ang Espiritu na nasa katawan ng bawat isa ang gumagawa na mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag ang Espiritu sa katawan ng bawat isa na pinagtiwala ng ating Panginoon ay binigyan mo ng kontra dahil hindi na-attain yung gusto mo, ay lumalaban ka na nun sa Diyos. Sapagkat, bakit? Ang Diyos na nagtiwala, hindi tao. Kaya kung halimbawa po, na ang bawat isa pinaliwanag ko lang po, upang doon ay higit kong magkaroon ng kaukulan na para hindi mawala yung tiwala ng Diyos sa'yo, gawin mo yung best kung ano yung ibinigay niya sa'yo. Bakit kanya pinagtiwalaan? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, ito po yung masuri ng bawat isa. Bakit ito lang yung pinagtiwala sa akin ng Diyos? At kabahan po kayo, kung yung ipinagkatiwala sa inyo, pwedeng gawin ng iba. Kaya, bakit ko sinabing kabahan? Gawin mo yung best
para hindi yun ialis sa'yo ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, ang pagtitiwala ng ating Panginoon at sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching ay mahimay din po ninyo. Ano yung ipinagkakatiwala ng Diyos? Bakit kailangan kong timanggap ng mga aral na mula sa Kanya? Sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, ano yung dapat kong gawin? Yun po mga kapatid, masarap pagtiwalaan ng Diyos. At hindi po siya demanding. Kung ano lang yung kaya mo, na siya ang gagawa sa katawan mo, hindi po siya kagaya ng tao na ito yung gawin mo, uutusan ka ng ganito. Hindi. Alam ng Ama, tarok na tarok niya, kung ano ang kaya mo, ibibigay niya ang paraan at ibibigay din niya ang daan at hindi kanya pababayaan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Marami pong salamat, Mami Marisa. Narito na po ang ating mahal na Apo Kunching. Magsitayo na po ang lahat. At ating pong awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.